Okay mga kamatis, mga kaibigan, tatakbo daw si Alice. Oh my gulay. Ako din nagulat ako nung nalaman ko na tatakbo eh. Wala na talagang delikadesa dito sa ating bansa eh. Imbis na mag-focus siya dun sa mga kaso niya, ang reasoning niya kaya daw siya tatakbo is because yung mga tao sa paligid niya, ay yung mga tao sa Banban, gusto daw ipakita nila kung gaano kamahal si Alice. Gaano nila kamahal si Alice hanggang ngayon. So, lalabanan niya yung dati niyang tinalo. I think yung former mayor na tinalo niya, yun uli yung lalabanan niya. I'm not so sure about the details pero ang idea talaga nito, next week magfa-file sila ng COC nila. Tapos ang reason nila kasi gustong ipakita ni Alice sa buong Pilipinas na mahal pa rin siya ng Banban. Alam mo, kung ako yung taga Banban, tapos of course, kunyari halimbawa meron siyang naitulong sa akin, halimbawa nabigyan niya ako ng ayuda or something like this, I will expect that to come from the government. It's a governmental, trabaho niya naman talaga yon. Okay, pero so hindi ako kung anything na nagawa niya para sa akin, hindi ko yun e-expectin as something out of the ordinary. Gets, trabaho niya kasi. Pero look at the perspective of someone in Banban, okay? Napakaganda kasi ni Alice, okay? Madaling sa kanya, mahumaling. Tapos mabait pa daw, okay? So yung mga ganong nuances, hindi nila napapansin yon na, alam mo yun, ginagamit lang sila. So, ang mangyayari niyan, since meron silang positive na memory kay Alice, yun yung mangingibabaw pagdating ng eleksyon. Hindi lang yon. Meron akong mga nababasang mga Alice Guo defender. I think kung pina-follow nyo tong Nico David page na to, pinopost ko lagi yon, yung isa na bakit hindi na lang daw gawing 100% Filipino, mga ganun. Ay nako. Kasi may mga nagawa naman daw na maganda, Diyos ko. Anyway, the point here is that there is a good chance na manalo siya because of the popularity that she has gained for the past couple of months. Now, can the COMELEC outright cancel her candidacy? The answer is no, 'di ba? Kung naaalala niyo yung mga hearing ni Alice, sinasabi lagi nung commissioner ng COMELEC, ministerial lang yung job nila. Okay, they're just going to see kung sino yung nag-a-accept lang sila ng candidacy, tapos ikaw ang dapat kumontra kung merong, kunyari, yung citizenship, kailangan kontrahin mo yung citizenship niya and dadaan pa rin sa proseso yun. It will still go to the courts, mga kamatis, mga kaibigan. And siguro bago tayo pumunta doon, kasi naalala ko yung isang interview ni Chis Escudero na kinumpira yung situation ni Alice Guo doon sa situation ni Grace Poe. Na sinabi niyang gano'n na meron na kasing ruling tungkol dyan. And pinayagan nila si Grace Poe. So, in that idea, dapat papayagan mo rin si Alice Guo. Kasi Supreme Court yung nagsabi. So, and also, technically actually hindi technically, via the virtue of the Constitution, sa tingin ko, hindi sa tingin ko she is not yet guilty. Di pa siya hinahatulan 'di ba? Yes, nakakulong siya kasi yung mga no bail recommended kasi yung kanyang mga kaso. Gets? So hindi niya no bail so kaya hindi siya nakakalabas. Pero halimbawa may bail 'yon, malamang magbe-bail 'yan, 'di ba? So the point here is that hindi pa siya guilty. Wala pa siyang ginagawang meron siyang ginawang krimen, may probable cause, kaya nga siya nakulong. Pero to say na guilty siya doon sa mga ina-allege sa kanya is unfair sa kanya in the eyes of the law. Kailangan dumaan muna siya sa proseso. In that way, everyone is treated fairly. Kaya lang naman kasi naging sensational yung storya ni Alice. Let's be real about it. Kasi parati nating napapanood. And parating pinag-uusapan to ng mga tao. Ang daming memes nito, meron na ngang sariling, naging cult of personality na nga itong
si Alice in a way eh. Kaya ko rin linabas itong post ko kay Zian Gasa kasi sinabi rin yan ng Comelec, ayan no. Yung disqualification, any person who declared by competent authority insane or incompetent has been sentenced to final judgment or subversion, insurrection, rebellion, or any offense which has been sentenced to a penalty of more than 18 months. So, imposibleng i-disqualify siya ng Comelec dito sa imposibleng i-disqualify siya ng Comelec kasi nga may omnibus election code na dyan, okay? Ayan, for crimes involving moral turpitude, shall be disqualified to be a candidate or to hold any office unless he or she has given plenary pardon or granted amnesty. So, tingnan nyo. 'Di ba? So, in a way, teka lang, balikan natin si Alice dito. In a way, hello Alice, galit ka ba? So, in that idea, hindi talaga siya qualified pa rin siyang tumakbo. Hindi siya pwedeng i-disqualified outright ng Comelec within the bounds of the Omnibus Election Code. Unfair nga, medyo unfair, di ba? Kasi nakita natin yung mga ebidensya na linabas nila Senator Win, nila Ma'am Risa, di ba? Ang haba nung laban na yun, pero ang ending makakatakbo rin pala. That's because yung branches of the government natin has 3 separate powers, 'di ba? Executive, judicial at saka legislative, 'di ba? Yung legislative kasi sila Ma'am Risa yan. They don't have any judicial power. So hindi nila pwedeng iutos sa Comelec na wag niyong isalian si Alice. It has to go through the judicial process. Na kung ano yung magiging result kung ano ang sasabihin ng korte, yun yung mag-i-stay. Ang problema, wala pa kahit ano eh. Like hindi pa niya na-file yung yung candidacy niya. So, ibig sabihin, wala pang pwedeng ireklamo kasi wala pang pinapasok, di ba? So, alam mo yun, medyo magulo pa to, medyo komplikado pa to. And pagka pinasok niya na yung candidacy niya, kunyari, nagreklamo ka, kinwestiyon mo yung citizenship niya, ayan, may precedence na dun sa case ni Senator Grace po. Paano gagawin mo, di ba? So, alam mo yun, parang sobrang sobrang komplikado talaga nitong sitwasyon na to. And I understand na we all have to go through with this. Ibig lang sabihin yan, kahit na sabihin natin na mabagal yung proseso dito ng batas, is gumagana pa rin siya. Okay? Wala pa rin, fair pa rin siya sa lahat. Although, of course, if you're going to base yung sagot mo through social media, medyo parang may kakulangan nga. Kasi iba naman yung yung feelings mo sa judicial process natin, 'di ba? Pero ako, if ako yung tatanungin mo, sana magkaroon na lang ng konting delikadesa tong si Alice Guo. Kasi alam niya naman sa sarili niya na meron siyang ginawang mali along the way. Kaso nga lang nagmamatigas na siya. Kumbaga parang parang well, yun talaga yun eh. Kahit na obvious na eh, 'di ba? Yung mga guo hopping, 'di ba? Yung mga yung magulang, tapos meron pa tayong nakitang Facebook post. Kahit tayo alam natin kung fina-follow nyo ako eh. Alam natin na yung sitwasyon eh, kung ano talaga siya eh. Kaso nga lang talaga, china-challenge niya pa rin yung position niya na kayo ang nagbibintang, patunayan nyo, ako gagawin ko yung rights ko. And rights niyang tumakbo. Wala tayong magagawa doon, unfortunately. Sana lang kung taga-Banban ka, nakikinig ka sa akin, medyo lagyan mo nyo naman ng konting, kasi baka nga kasi si Alice doon talaga, parang siya eh. Ang dating niya sa akin, habang pinanonood ko yung mga videos niya sa YouTube, parang alam mo yun, one of them, ganun siya mag-blend in eh. Siya, napaka-approachable niya, napaka-bait niya, tapos maganda siya, so madali siyang sakyan ng mga tao. In terms of, madaling sa kanya, madaling mag-relate sa kanya. Para siyang sino to? Si Fiang, yung sa PBB. Diba, ang ganda-ganda ni Fiang eh. Tapos
kahit na may konting attitude problem, madali pa ring sakyan ng tao. Eh, ang problema kay Alice kasi, napakaamo niya. Napakaamo niya, pero of course, nakita naman natin yung sinabi sa Senate. Although the Senate is not a judicial body, I would ako personally lang hindi ito wala itong bearing sa kahit ano. Ako, I believe lahat ng linabas ng Senate as well close to facts, although kailangan patunayan pa rin 'yon sa korte, pero mas pinaniniwalaan ko talaga 'yon na sa tingin ko talaga, number one, she's Chinese, yan yung isa. Pangalawa, I don't think na 38 years old siya. I think she's younger. Kasi nga, yung nakita ko sa Facebook na mga post na may edad siya, August 31, the same yon dun sa dossier nung Al Jazeera. So I believe na around 30 years old lang siya. Again, disqualifying her from being a mayor. Pero you don't know. Pero hindi natin alam, di ba? Weird things has happened here in the country. Anyway, mga kamats, mga kaibigan, that's my take on this matter. Yun lang naman. Gege mga lods.